Ang Balitang Global. Middle East at Europe Edition. Ako po si Zen Hernandez. Ako naman si Tony Velasquez. Hatid namin sa inyo ang pinakamaiinit na balita at serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa gitnang silangan at Europa. Narito ang ulo ng mga balita. 83 OFW ang na-repatriate ng OWA mula sa Middle East dahil sa sari-saring sakit mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Karaniwan sa mga ito ay problema sa pag-iisip at pagkalumpo dahil sa stroke. May Balitang Global si Jerome Padriquela. Sa talaan ng Repatriation and Assistance Division ng OWA, bahagyang dumami ang mga napauwing OFW galing Middle East dahil sa mental at physical illnesses. Mula Enero hanggang Disyembre noong 2016, 103 ang kabuuang napauwi mula sa gitnang silangan dahil sa pagkakasakit. Mula Enero hanggang Mayo naman ngayong taon, 83 ang hindi natapos ang kanilang kontrata dahil sila'y na-stroke, nagkasakit sa bato, may sakit sa puso o nagkaroon ng kapansanan sa pag-iisip. Si Danilo Gonzales na pauwi nung isang buwan dahil na-stroke. Forklift operator sa Alcobar si Gonzales. Wala raw siyang sakit nung dumating siya sa Saudi, pero dahil hindi masustansya ang kanyang kinakain, na-stroke. Buti na lang, naisugod agad siya sa ospital. Nagulat na lang ako, bigla na lang masakit yung ulo ko. Saka yung bato ko makakapal. Laking gulat naman ni Engineer Robert Javier. Nung isang taon, bigla na lang siyang nag-collapse sa Riyadh. Yun pala, may barado ang ilan niyang ugat sa puso. Kakabakasyon niya lang sa Pilipinas. Actually, naging problema ng doon is yung sakit sa puso. Kagaya ko, meron akong recently na stent, depression, tsaka yung stress. Ayon sa isang kilalang doktor at health advocate, pwede namang maiwasan ang ganitong mga sakit kung may disiplina. Ang stroke kasi alam nyo, ito ay konektado sa lifestyle ng isang tao, sa kanyang kinakain, sa kanyang mga bisyo, at saka yung stress. Ito ay nakakabigat ng loob, kaya maaaring ang iyong blood pressure ay tumaas, magkaroon ka ng mataas na heart rate, at the same time, yung iyong mga blood vessels sa utak at saka sa puso nagbabara because of so many different factors including high triglycerides, LDL sa dugo. Kapag nakasurvive naman at ma-discharge, malaki pa rin ang posibilidad na ma-stroke uli kung pasaway ang pasyente. Kaya gamit ang social media, ikwinento ni Chris John Peralta, Pinay nurse sa Damam, ang kanilang ginagawa bago i-discharge ang kanilang mga pasyente. Bago kami nagpapauwi ng pasyente, nagbibigay kami ng patient teaching. Lalo na sa mga may sakit sa puso, lalo na ngayon ang mga Pinoy, yun sila ang madalas na pasyente ng mga sakit sa puso. So, nagbibigay kami ng advice na iwasan ang pagsisigarilyo, yun yung mga sedentary lifestyle, uminom ng alak, tsaka kumain ng balanced diet, masustansyang pagkain, at uminom ng maintenance na gamot. Nakabalik na sa Saudi si Engineer Javier, samantalang nagpapagaling pa si Gonzales. Jerome Padriquela, ABS-CBN News.